pinararatangan nilang alanganing lalaki, alanganing babae, dahil chismis daw yun eh. Oo. Eh nung kaya ikaw mag-chismis ka, Bulara, na ako'y na ipinanganak sa imburnal, kanino mo naman nabalitaan yun? Kay Nelson Brinosa? Ha? Yung ba'y na-chismis sa yung Nelson na ako'y ipinanganak sa imburnal? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. We are back na naman po sa ating regular episode. Magandang linggo po sa inyo. I'm very happy to see you once again. Maraming salamat po sa walang sawa po na pagsuporta mula po sa ating viewership around 1.2 hanggang around 2 million mga ka-U3. So I'm just very glad po sa inyo po mga suporta po sa U3. And well, for this episode, we'll be featuring of course the most in-demand po sa lahat po ng ating preacher na fini-feature sa Usap-Usap University, si Brother Eli Soriano ng MCGI. Ito po ay classic na radio show. It was forwarded to us. Ito po ay audio file lamang. So please bear with us, but I believe na improve na po natin yata ang audio po nito. So siguro may mga problema din siguro in between. Pero yun nga po, this is from a radio show na na-record lang po. Yung pinasa po sa atin. I think this is from Philip Moore TV YouTube channel po. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So kaunting paalala po mga ka-U3, hindi ako mangangaral, hindi rin po ako nag-endorso ng mga relihiyon dito sa atin pong show. Ang layunin po ng U3 ay magbigay lang po ng reaction sa atin po napapanood. So that means because hindi rin po ako kaanib ng MCGI or kaanib ng INC, posible po na mag-agree po ako sa mga napapanood ko, posible rin po na mag-disagree ako sa mga napapanood ko. So kung lahat po ay klaro na, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Ito hindi lamang para sa mga Hudyo. Babasahin ko po sa inyo ang isang talata sa aklat ni Osea. Ito po'y nasa kapitulo 14 at ang versikulo 19. Ganito ang ating mababasa. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Ano po ang pagtatapat na ito ng banal na kasulatan? Sino ang wika ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito? At ang mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Kaya tatandaan niyo po, yung tinutukoy ng Diyos na daan, mga dating landas, yun hindi para sa Hudyo lang, hindi para sa isang grupo lang ng tao, sapagkat ito ayon sa ibang terminosyon ng Biblia, ito'y mga daan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, mga daan ng Panginoon. Na ito ang wika'y lalakaran ng matuwid, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Alam niyo ba kung sino mabubuwal dito sa daang ito? Sino? Yung pong mga mananalangsang. Eh anong katunayan? Pakinggan nyo kay Jeremias, ito yung binasa kanina ni Ka Victor Villar. Ang mga nabuwal dito ay yung mga mananalangsang, yung hindi nagpatuloy dito sa daang ito. Babasahin ko, 18:15 ng Jeremias. Sapagkat kinalimutan ako ng aking bayan, sila'y nangagsunog ng kamangyang sa mga Diyos-Diyusan, at sila'y nangatisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas. O kita nyo? Natisod sila, nabuwal sila sa mga dating landas. Bakit po? Kasi yung daan ng Panginoon, kinabubuwalan yun ng mga mananalangsang. At sabi sa 14:9 ng Osea. Kaya, itong mga taong masasamang ito na lumimot sa Diyos at nagsunog ng kamangyang sa mga Diyos-Diyusan, sila kay nangatisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas. Imbis na sila'y makapagpatuloy dun sa mga dating landas, natisod sila, hindi sila natuloy, nabuwal sila.
For the simple reason na sila'y mga mananalangsang. Sapagkat sa 14:9 ng Uzias, ang sabi, kabubuwalan ni kayo ng mananalangsang. Pero lalakaran ng mga ganap. Ngayon, nung mabuwal dito yung mga mananalangsang, sa mga dating landas na ito, nung mabuwal sila, dahil sila kayo masasama, ano nangyari? At pinalakad sa mga lana sa daan na hindi patag. Ayun. Sa mga kapit, nag-iba sila ng course. Nag-detour sila. Detour ang ginawa nila. From the mga dating landas, nag-detour sila, pumunta sila sa mga landas na hindi patag. Bakit? Kasi hindi sila pwedeng magpatuloy doon sa mga dating landas sapagkat mabubuwal sila ron, sapagkat yung mga daan ng Panginoon, yan ay kay kinabubuwalan ng masasama. 14:9 ng aklat ni Uzias. Kaya ang masasabi ko, kapatid, ang tinutukoy ng mga dating landas at dating daan na sinasabi ng Diyos na hanapin ng tao, yun yung kanyang mga daan yun ng Panginoon, and that will never be obsolete. Yan po ang dapat natin makita. Hindi magiging lipas kailanman yung mga daan ng Panginoon, sapagkat yung mga dating daan na inire-recommenda niya, nakasusumpukan ng kapahingahan ng kaluluwa, yung mga dating landas na yon, na kinaroroonan ng dating daan, yan po ang mga daan ng Panginoon. Ayaw ko sana na ito'y sabihin on the air, dahil pinaghahandaan po natin yan sa isang pagtatalong maginoon ng mga kalaban natin, pero mapipilitan tayo na yan sabihin. Sabagay, hindi naman yan lang ang ating talatang babasahin. Inuulit ko, yung sinasabi ng Diyos na rekomendasyon na magsitingin kayo sa mga daan. Okay. Magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga daan. Saan naroon ng mabuting daan? Silakad kayo roon. Naroon ang kapahinga ng iyong kaluluwa. Yun po ang mga daan ng Panginoon na sinasabi sa 14:9 ng Uzias. Hindi po kailanman yan magiging lipas. Sapagkat kaya tinatawag yan sa hula na mga dating daan kasi yan ang mga daan ng Panginoon. Yan ang Diyos ang gumawa niyan. Ang tao'y gumawa ng kanyang sariling daan. Kaya comparatively speaking, yan ay mga dating daan. Yan po ang ating masasabi. Ngayon, meron po tayo rito sasabihin, katanong ako niyo. So, pa itong mga sugo na lilitaw. Itong mga kaya. Hindi ko anya alam, pero 100%. So, yun lang sinabi niyo contradiction yun. Nagtaka ako. Hindi mo sabihin, hindi ko alam, pero 100% sure. O, tina mo, mali na naman niya. Yun nyo, tatlo-tatlo kayo, lumalabas kayo, hindi marunong makinig. Meron po actually piniplay si Brother Eli dito sa kanyang radio show. So para ang nangyari po pala rito is criticism sa isang siguro radio show din po siguro ni Mr. Bularan. Actually, yumaon na po yan. Pero siya po ay isa po sa mga popular na debater, parang defender din po ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang alam ko. Si Brother Max Bularan, Kabularan, yan po yata yung name po niya. So here, si Brother Eli sa kanyang radio show, may mga piniplay siya ng mga snippet, mga parte ng recording ng sa other din na program, and then he is giving our reaction to that. Parang reaction sa mga nasabi po siguro sa isang show din po, radio show. AM station po siguro ito, kung di po ako nagkakamali. So maybe you could tell us a little bit kung anong schedule po itong ang dating daang show ni Brother Eli. So hindi po natin alam yung actual po na year nung broadcast po ng radio show na ito ni Brother Eli. So sana po sa mga viewers po na posible po nakakaalam, please comment below mga kayo. Nakikinig na lang kayo, di pa kayo marunong makinig. Ang sagot ko doon sa nagtanong sa akin, paano Mr. Soriano kung halimbawa, meron pa kayo naalala ang kasama nyo sa ibang bansa? Pareho din ang aral niyo, pareho din doktrina. Ang sagot ko doon sa nagtanong, hindi ko po alam, kako, kung saan man meron. Pero ang sabi ko sa inyo, 100% ang possibility na pwedeng magkaroon din sa ibang bansa ng pananampalatayang ganito, sapagkat ang sabi ng Biblia sa 61:11 ng Isaiah, patutubuin ng Panginoon. Ang 100% yung possibility. Hindi ko sinabing 100% sure, mga sinungaling. Kita nyo na, yung batinuro ng puno ninyo, magsinungaling kayo on the air. Paririnig ko yung sinabi ko dati at paririnig ko yung sinabi nyo. Kasi sinungaling itong mga barkada kaya. Tuloy po natin ang kasinungalingan ito. Hindi pala alam paano kung may siguro. Contradiction mo yun. Yun contradiction ng utak mo. Kayong tatlo. Yung sinabi ko, hindi. Gusto nyo, patutugtugin ko yan. Now, I
Kaya lang natin sabihin. Pagka talagang tinimbang mo yung mga pananalita lumilitaw hindi normal tao. Hindi pagka-normal talaga. Iyan na natin. Talagang ganun siguro. Inform niya. Hindi, pagkatapos, ang sabi pa niya, Teka muna. Pagka tinimbang daw yung mga pananalita, hindi daw normal. Abnormal Mas daw daw. talaga abnormal. Mhm. Abnormal pala ako. Bakit ako lagi ninyo pinapaksa? Kaya alam mo ba ang kawikaan? Ang pumapatol sa wala, ulol ang kanyang kamukha. Ayan, ang sabi ng kawikaan. Ako pala abnormal Bakit ako lagi topic ninyo dyan sa inyong himpilan? Awa-awa naman to sa mga ito. Kay laki-laki ang tinatopic abnormal. Tuloy po natin. ganito. Di huwaan niya may posibilidad na meron pa rin ibang mga iglesia na lumitaw sa iba't ibang panig ng mundo. Huwaan niya. Sa Diyos din daw yun. Di kinakailangan mo kanya para maging tunay yung iglesia yun. Katulad din ng aaral niyo. Ang kanyang ipinakangaral. Huwaan niya. Tinanong ko kung alam niyang meron. Alam ba ninyo? Wala niya akong alam. Pero may posibilidad. 100% sure daw meron. Oo. Kamukhaan niya ni Apostol Pablo. Oo. Si Pablo, sugo. Napakasinungaling yung talaga. Kung pero mo, 100% sure. Ano ba sinabi ko? Hindi ko sinabi yun. Ang sinabi ko, 100% ang possibility na pwedeng magkaroon sa ibang bansa. Ayan. Sana matakot naman kayo kahit kapiraso. O baka wala na kayo takot sa Diyos. Takot lang kayo sa baka kayo masisanti dyan sa inyo at magkulang kayo ng pira. Ha? Nagtatanong lang ko. Tuloy po natin ito. Sa Galatia, hindi siya kilala. Ginamit nga po itong talatang po 22. Opo, mabuti basahin natin itong ginamit niyang talatang ito doon sa kanyang pangangatwiran sa punto ng pag-uusap nilang yon. Ito ho. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Kaya sabi po nung nagpapanggap na sugong tagapasa, kung saan daw po lumitaw yung iglesia noong unang siglo. Meron sa Thyatira, meron sa Pergamo, meron pa sa Judea, meron pa sa dako ng mga Hentil. Pero pawang sa Diyos sila. Pero ito po ang isang dapat na mapansin ng ating mga taga-subaybay, yung iglesia noong unang siglo na tinutukoy noong nagpapanggap na sugong tagabasa, iisang organisasyon yon at may iisang administrasyon na nakasentro sa Jerusalem. At alam naman niya yun. So, sino ba itong tulto? Alam ko naman yun Sa akin yung narinig yata ito O, di ba? Talagang, yung iglesia nung una, isang administrasyon yun. Isang samahan yun. At miskin naman ngayon, isa pa rin ang samahan. Di pa naman nagkakadalawa Isang leadership. Kailangan nga, umanib ka lang doon O ano, diferensya nun? Meron bang point of argument doon? Wala akong makitang point of argument doon sa sinasabi ninyo. Kung mga kapatid na dakong yun, at binubuo sila ay bumubuo ng iisang organisasyon at alam din nila na iisa ang kanilang pangangasiwa. At yung mga tunay na sugo ng Diyos, alam nila kung sino ang iba pang tunay na sugo ng Diyos. Kaya nga, doon sa Tama na. Makakalusot siya mali. Yun ay mga tunay na sugo ng Diyos. Alam nila, ang sinin pa ibang sugo ng Diyos. Ba't si Elias? Di ba sugo ng Diyos si Elias? At walang katimbang pa ito sa inyo. Si Elias, dinalang buhay. Ay kayo naman huwag na natin ituloy. Di ba? Matitimbangan nyo ba ang pagkasugo ni Elias nung inyong sugo? Hindi nyo kayang timbangan yung pagkasugo ni Elias. Pero ito si Elias, hindi niya alam na mayroon pala siyang kasamahan pa, 7,000. Di mali na naman yung birada nyo. Tuloy. dati sa Roma, sa 16, siya ang bumanggit ng pangalan ng iglesia ni Cristo, di ba? At doon nga sa Galatia, 1:22, yung tinutukoy doon mga kapatid, na hindi pa siya nakikilala ng mukhaan, iglesia ni Cristo. At ang tunay na sugo ng Diyos, maging ang mga nakasulat sa Biblia na mga natupad na ang kanilang pagkasugo nung isinulat ang Biblia, kilala nila yung mga tunay na sugo ng Diyos. Alam nila, maski na mula sa panahon ng unang sugo leader na si Moises, hanggang sa panahon matapos ang matandang tipan, alam kung sino ang mga tunay na sugo ng Diyos. Maski na sa bagong tipan, alam kung sino ang mga tunay na sugo ng Diyos ng isa pang tunay na sugo ng Diyos. Itong isang nagpapanggap na sugong tagabasa, hindi daw niya piyak, pero maaari daw merong lumitaw na ibang sugo ng Diyos sa ibang mga bansa. At ginamit itong nasa Isaiah 61 at 11. Ito sapagkat kung paanong
nagsisibol ng pananim at kung paano ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Yan po, kapatid na Leo, hindi sinabi ng Diyos na ako'y magsusugo o kaya ang banggawan nyo sa lahat ng bansa na sila hindi nagkakaalaman kung sino sila. Kita mo, nilabo mo na naman yung talata. Ang sabi riyan, magpapasibol ang Diyos ng kanyang katwiran sa lahat ng bansa, sa harap ng mga bansa. Hindi ba yung pagpapasibol ng Diyos para magkaroon ng katwiran, kailangan may sugo? Hindi ba? Tapos ang sabihin mo, makatutol lang kayo kahit na alam nyo ng mali, tinututulan nyo pa yung tama. Bakit? Kasi sinabi ng Biblia, magpapasibol ako ng katwiran at kapurihan sa mga bansa. Pag magpapasibol, may kakasangkapaning mangangaral. Ayan ang dapat nyo maintindihan. Hindi naman pwede sumibol yan ng walang mangangaral Hindi naman magsasalita ang Biblia sa kanyang sarili lang O kita nyo na. Yung inyong pagtutol ano na lang yan Alam ko na makatutol na lang kayo kaya kayo tumututol Tuloy. Ang tunay na iglesia sa Biblia, basahin po natin, talagang iisang organisasyon niya at iisang administrasyon at iisa ang pananampalataya. Efeso 4:4 hanggang 6. May isang katawan at isang espiritu. Tama yan, may isang katawan at may isang espiritu. Kaya nung magtayo si Ginoong Manalo sa Pilipinas, pangalawa na yan, kaya hindi nakasama yan sa totoo. Di ba? Di ba nakasulat sa inyo rehistro na nagtayo si Ginoong Manalo rito sa Pilipinas? At ang itinayo iglesia. Hindi ba meron lang isang iglesia? Alin yung isang iglesia? Yung nasa Jerusalem. At ngayon, dapat huwag tayong magtayo, kundi aanig na lang doon sa 3:6 ng Efeso. Ang sabi, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang tungkulin ng mga hintil magtayo, ay hindi magtayo, kundi umanib. Ang ginawa ni Ginoong Manalo nagtayo. Di nagkadalawa iglesia. So, I think yung general topic po nila dito, syempre, what is the true church? Ano po? And obviously, sa radio program ni na Mr. Bularan, so it has to be Iglesia ni Cristo. And of course, kay Brother Eli naman, hindi pa nga MCGI, I believe, 2005, was it? Na na-register yung MCGI, at least sa church name, no? Sa SEC. Pero going back, sabi nga ni Brother Eli dito, na iisang church, isang iglesia, at kinakailangan lamang for Gentiles like us, ay makianib na lang, no? Hindi na kinakailangan na mag-found pa ng bago na naman na church. And that's according to Brother Eli, that is what happened with Mr. Manalo noong 1914 nga for Iglesia ni Cristo. So, hindi na unang iglesia yon, that would be the second one, in sabi ni Brother Eli. Gusto ko lang po malaman sa mga members po ng Church of God dahil sinasabi po rito na yung main point ni Brother Eli na there's a 100% na posibilidad nga daw po na meron ding isang church, the same teaching kay Brother Eli, pero ngayon, 2024. And so, meron na po ba kayong na-observe or na-research na isang church in another country? It could be in Latin America or it could be in Europe, mga ka-youth na you feel is very similar with the teachings of Church of God. Kasi nga po, ang sinasabi po sa sitas nga po na meron din papasubulin, no, na katuwiran. Last point po na gusto ko lang din i-mention dito, sabi ni Brother Eli that caught really my attention. Yung pagpapahayag nga ng katuwiran, ito ay nangyayari dahil may mga mangangaral. So, kinakailangan, so in short, essential yung mga preachers para malaman ng mga tao yung katuwiran nga na nasa Biblia. Kaya kung may isang katawan lang at may isang espiritu, kung nagtayo kayo ng inyong iglesia, yung inyong iglesia wala dyan na espiritu ng Diyos. Ayan, tuloy po tayo. Ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Tinitiyak ko sa Biblia, ang tunay na iglesia, isa lang, isang katawan. Tama yan, talaga isa lang. Kaya hindi kayo kasali ron dahil nagtayo kayo ng sarili niyo iglesia. Tuloy. Yun, na mayroong iisang pananampalataya. At sa kasaysayan po ng iglesia na narito sa Bagong Tipan, iisa ang pamamahala sa panahon ng unang iglesia. Ang sentro. Kung kita mo, sa kasaysayan doon ng iglesia, nasa Bagong Tipan, iisang pamamahala sa panahon ng unang iglesia. Impliedly, may ikalawa. At yun nga kayo. Kaya nabina inyo So, tuloy natin. Kaya pag nagkaroon ng kaso, pag nagkaroon ng suliranin, ng hindi pagkakaunawaan, pinagpapasyahan ng pangangasiwa na nakasentro doon sa Jerusalem. Doon sila nag-uulat. Ngayon, itong nagpapanggap na sugong tagabasa, alam ba ninyo yung statement? Sabi, hindi
hindi ko lang alam. Baka may lumitaw pa na ibang sugo sa ibang panig ng mundo. Baka mayroon pang ibang mga iglesia doon. Kaming lahat sama-sama sa Diyos kami. Pero hindi ko lang alam. Pero 100% sure. Mali. Hindi ko sinasabi man. Sinungaling ka talaga ako. Magultili kayo na kasi. Alam niyo, sinungaling. Anak ng demonyo yan. Nasa 8:44 ng Juan. Oo. Palagay ko, kung kayo anak ng demonyo, siguro kayo mga nakabilang dun sa mga pangunahing anak. Oo. Tuloy po natin. Alam mo, kapatid na Levi, kapatid na Leo, yan ang hirap sa isang religion, sa isang iglesia, na yung kanilang pinuno ang gumagawa ng kanilang doktrina. Nagkakakontra-kontra. Oo, tama talaga yan. Pag ang isang iglesia, yung pinuno nila ang gumagawa ng kanilang doktrina, talagang nagkakakontra-kontra. Kagaya halimbawa, sa unang samahan ninyo, nung andyan pa sila Pedro Protasio, nandyan pa sila Santiago na tatay ni Kaoni, bawal sa inyo noon ang alahas. Ayan. Wala kayo noon na abuluyan ng Webes. Ayun. Ngayon, nung umalis na at naglayasan na yung mga ministrong pangunahin dyan dahil nakahalata na kay Ginoong Manalo, meron na kayo, libre na ngayon yung alahas. Bakit? Ang sabi sa akin ni Kaoni Santiago, nung daw pumunta si Manalo sa Amerika, bumili ng alahas, pagbalik dito, may suot singsing malaki ba to, libre na ang alahas. Ayan. Ganyan kayo Kaya nga tama yung sabi nyo na pagka ang nagtuturo, ang galing sa kanya yung itinuturo niya, maaaring magkakontra-kontra talaga. Tama-tama yung kabularan. Tuloy natin. Sa kontra, pabago-bago, inconsistent. Isipin mo, natatanda ko ang unang tinalakay niya ay tungkol sa Diyos. Kumo, ang sinasabi ng mga Mormons daw, ang Diyos ay parang tao. Simula, na unti-unting nagulo, tutol siya. Sabi niya, hindi nagbabago ang Diyos. Ni anino ng pag-iba, Santiago 1:17. Sinagot po niya yung relay, sinagot niya. Tama, talaga naman nakasulat. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung ama ng mga ilaw. Yung ama ang tinutukoy ko, baka kung saan nyo dadalhin yan. Tuloy natin. Isa Mormon, sabi niya, mali niya. Hindi tama mga doktrina niya. Hindi pwedeng ang Diyos ang pasimula ni tao sapagkat ang Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Binasa niya yung Juan 4:23 hanggang 24. Tama naman, yung sinasabi niya. Talagang tama. Hindi ko kailangan na patunayan mong tama para maging tama yung sinasabi ko. Tuloy natin. Kapagka ang kanyang tinututulan tayo, hindi ganyan ang kanyang paninindigan. Hindi naman ang paninindigan ko. Paninindigan, pagka tayo pwedeng magbago, Diyos. Mali. Mali. Bakit? Hindi ko naman binabago yung paninindigan ko Ang Diyos na Ama ng mga ilaw, hindi nagbabago at walang alino ng pag-iiba't iba. O ano naman ang kayo naman ang kausap ko sasabihin mo nagbabago? Alin nyo? Aber nga, aber? Issue ng pagbabago, maybe sa manifestations ng isang church doctrine na nagbabago over the years. Mga ka-U3, this actually happens. And I also mentioned this sa atin po mga past video reactions na sa ibang mga sekta po na Christian sects like mga Protestant churches po sa Amerika, meron po talagang mga pagbabago. Lalong-lalo na po depende po sa paggulong po ng lipunan. So yung mga value systems po, paraan ng pananamit, for others, actually iba, racial pa nga So over time as na-progress yung lipunan, for other Christian sects ay talagang nagbago din po. So that poses the question, is it totally bad for a particular na dating nakasanayan na gawain, aksyon ng isang simbahan na magbago over the years mga ka-U3? The example of Brother Eli as to Mr. Manalo daw, that when he went to the US, when he came back, so may mga jewelry na, meron na pong sing-sing na may malaking bato na, pagbalik, na-accept na rin na parang okay na. Parang ano po kasi, leadership by example, ano po. So kapag nakikita po na yung leader ay ganito yung ginagawa, people may understand that that's okay kasi nga leader nga yung gumawa ng ganun For INC or Church of God, I'm wondering mga ka-U3 kung ano ang sistema o proseso sa pagbabago ng isang particular na doktrina. Kasi meron po kasing iba na kumbaga para yung admin board po nila ay mag-meet at mag-uusap-usap ano yung maganda na magiging pagbabago na pwede natin gawin. It could be possibly a revelation of God na kinakailangang baguhin or just logic would dictate na medyo mali yung kanilang dating pinaniniwalaan. So ano po yung proseso po sa inyo po mga
mga simbahan? Or do you really think na wala po talagang nagbago sa inyo pong kinaanibang sekta? Wang tao. Yung tao pwede pa rin maging Diyos. Si Kristo yung tao na. May laman at may buto. Para sa kanya ay Diyos pa. Ayun. Yun pala naman ang ibig sabihin ni Cabularon eh. Sabi ko raw, yung Ama hindi nagbabago. Bakit naman si Kristo Diyos nagkatawan tao. Hindi naman si Kristo yung Ama kaya yung Ama hindi nagbabago. Walang anyo ng pag-iiba't iba. Yung verbo. Yung verbo na sa pasimulay Diyos, nagkatawan tao. Ayun. Iba yung verbo, iba yung Ama. Kaya mali kayo ng sagap Sasagap na lang kayo Kumbaga sa alulod pati hangin sa bagat sinasagap yung alulod nyo. Tuloy po natin. Yan sinasabi, maglayo, Magkalayo. Naalala ko noong pag-usapan namin yung tungkol doon sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo kay Apostol Pablo. Ano naman yun? Tuloy natin. Daan patungo sa Damasco. Pagka ang kanyang kausap, si Jehovah, nakausap pa si Pablo ang ating Panginoong Kristo doon sa daang patungo. Hindi. Pagkakausap ko sa ni Jehovah, ang paninindigan ko, nakita at nakausap ni Pablo ating Panginoon Kristo. Yan ang pakikipag-usap ko. Ngayon, pagkakayo, yan pa rin. Nakita at nakausap ni Pablo ang Panginoon Kristo. Kaya lang, hindi dun sa sinasabi mo. Tuloy natin. Pagka naman tayo, hindi raw. Puro at nakita at nakausap si Pablo si Kristo. Pero hindi raw niya sinasabi na doon sa daang patungo sa Damasco, mali raw ako doon. Hindi napakasinungaling. Bakit naman ako magiging sinungaling? Talaga namang mali ka. Sige nga. Pakita mo nga na doon sila sa daan Damasco. Nagkita? Nagkita ba sila? Nakita ba ni Pablo? Sa daan Damasco? Ang nakita ni Pablo, yung liwanag. Lumago ata, nagkaroon ng mga kahanib sa iba't ibang dako ng daigdig. Paano daw? Nagsipag-asawa. Paninira ba yun? Hindi ba totoo naman na nasa loob ng pasugo nyo? Na kaya naanib yung Afrikano, nakapag-asawa ng Pilipina. Kaya naanib yung Australiano, nakapag-asawa ng Pilipina. Diyan mo Kung yan paninira, ibig sabihin, ang naninira sa inyo, yung pasugo nyo rin. Dadaling ko rito yung pasugo, babasahin ko. Kaya sabi mo, paninira. Hindi mo paninira, yung sabi ko lang totoo. Na kaya kayo nagkaroon doon sa Australia, nag-umpisa doon sa mga miyembro nyo na nag-asawa ng ibang mga nasyon. Ayan, nakumbirte. Paninira ba yun? Hindi naman paninira yun Nakakasira ba sa inyo yun? Sige nga, tuloy natin. Natin ang napakasawa yung mga Australiano, mga Amerikano, iba't iba pa. Kaya doon nagkaroon tayo ng mga lokal. At yun nga raw, ang pinang-aakit natin doon sa mga taga-sangliputang binata, yung ating mga dalaga, at yun naman. Wala akong sinasabi noon. Pero ba ako sinabi na kayo yon, na ang pinang-aakit ninyo yung mga dalaga nyo, pinang-aakit nyo sa mga binatang sanlibutan, at yun mga binata nyo, pinang-aakit sa mga dalaga sanlibutan. Maipatutugtog mo ba yung tape na ang sinabi ko, yung mga iglesia ni Kristo yan? Kaya patutugin mo, baka naman kaya inaamin mo, nasa sayo yan. Tuloy natin. Sanglibutan, ang ipinang-aakit natin, yung ating mga binata. Chismis na naman Chismis yan Hindi chismis yan, kapatid. Hindi chismis yan. Wala akong chinichismis sa inyo at ako hindi marunong mag-chismis, lalo na ako'y naririto sa on the air. Hindi ako nag-chismis. Mga kapatid na barkadahan ni Cabularan, hindi chismis yung sinasabi. Nabasa ko nga sa pasugo yun Ano ba naman kayo? O baka naman kaya yung nagsulat ng pasugo ang pinararatangan yung nagchichismis. Nabasa ko sa pasugo yun na kaya ako'y naanil sa Iglesia ni Cristo nang nililigawan ko yung aking asawa. Ako isinama niya sa kapilya, tapos nakinigay ka ako, tapos ako nagtanong, tama-tama kayong sagot, kaya ako naanib. Di ba? Ba't naanib? Dahil nakapag-asawa ng miyembro, yun ang naging daan. Paninira ba yun? Do you consider that as paninira? O chismis? Hindi naman yata hindi naman yata tama yung hakaon Asan ka ba?
It also happens to other churches, mga ka-U3, na kung saan isa sa mga parang sistema po nila, no, na for you to be married and to have a blessed matrimony, kinakailangan na yung isang non-member ng kanilang sekta is magpa-convert nga rin po. Kasi nakita ko sa news si Miss Cristel Fulgar, ayan, yung kanyang Korean suitor. So ang nangyari parang kinakailangan before na mag-say yes si Cristel sa kanyang manliligaw na Koreano na sila ay maging mag-boyfriend, ay kinakailangan magpa-convert muna nung Koreano nga po into Iglesia ni Cristo. And of course, it's a good way, to be honest with you, to preserve. Siguro, of kanilang iniisip dyan is ayaw nila na may mabawasan or mawala sa kanilang quote-unquote organization o sa kanilang samahan. So that's one way of safeguarding, their women or their men. Hindi siya rare na sistema. Ang iba naman pong reliyon, syempre, wala pong parang ganyan po na stricto po na rules ang alam. Kumbaga, just follow your heart. In my mind, I think they're a bit more sure. Siguro dahil malaki na silang reliyon, or for them, pupunta ka rin naman talaga sa katotohanan, kahit na aalis ka, babalik ka pa rin, something like that, mga ka-U3. Karine, hindi naman yata tama yung pinagsasabi mo kabularan Hindi tama yan Ha? Bakit hindi tama? Sa pasugo ko nabasa, sasabihin mo, paninira ko sa inyo, maling paratang yan. Kaya ang masasabi ko, kapatid, yung ginagawa mo na yan, hindi tama. Ha? Huwag niyong papatayin ng ilaw. Mahirap pala ilaw dito. Oo. Namatay po ang ating ilaw. Akala ko nag-brown out. May pumasok po pala rito malaki katawan. Naapakan yung switch. Nag-brown out. Oo. Tuloy natin. Isang pinagbubura ng chismis. Yung bang alangan ng babae, alangan ng lalaki. Hindi mo matawag na babae kapag nakapantalon, lalaki, ang pangalan lalaki, pero sa boses medyo naalala tayo medyo naalala. Oo. Kaya kapatid na Leo at kapatid na Bularan, ako po naniniwalang sugo yun Pero hindi sugo ng Diyos sapagkat... Teka muna. Pag-usapan muna natin yung alanganin lalaki, alanganin babae. Kamo. At ang chismis doon nanggagaling sa alanganing lalaki at alanganing babae. Ang masasabi ko sa inyo diyan ganito. Yung sinabi ko na yun, galing sa inyong pasugo. Kung yung kinukonsider yung chismis, sino kaya ang sumulat ng pasugo na yun? Pinararatangan nilang alanganing lalaki, alanganing babae. Dahil chismis daw yun Oo. Nung kaya ikaw mag-chismis ka, Bularan, na ako'y ipinanganak sa Imburnal. Kanino mo naman nabalitaan yun? Kay Nelson Brinosa. Yung ba'y na-chismis sa'yo ni Nelson na ako'y ipinanganak sa Imburnal? At lumaki ako sa Imburnal. Yan tanong ko sa'yo. Ngayon, sino kaya nag-chismis sa'yo? At ba't naman naniwala ka? Kaya ba naman ikaw naniwala, alanganin lalaki ka rin, alanganin kang babae? Dahil wala kang paninindigan sa sinasabi mo. Nagtatanong lang ko. Tuloy po natin. Sinungalingan. Sugo noong promotor ng kasinungalingan. At saka yung sinasabi niya na ang isang daw paraan ng pagpaparami natin ng kaanib, nagpaparami tayo ng mga anak. Yan, ukita nyo na naman dyan. Saan mo narinig yun? Ha? Na ang isang paraan ng pagpaparami ng kaanib, paparami anak. Si kapatid na Josel nagsabi noon. At ang tinutukoy noon, yung iglesia ni Ginoong Abilino Santiago, doon sa Maragondon. Na sila ay magparain ng anak para marais silang kaanib. Ayun. Sinahod mo, itinan mo yan. Ikaw pala mahilig sa chismisan Naawa ako sa inyo. Alam nyo, nababawasan ng inyong dignidad na napakarain ng nabawas. Oo. Wala nang natitira yata sa dignidad ninyo. Kahit yung hindi ukol sa inyo, sinasahod nyo lahat. Masahod pa kayo sa alulod ng Araneta Coliseum. Tuloy po natin. Miss, kaya nga sabi ko, alam mo, yung mga ganyan salita, kapatid na Levi, insulto sa ako. Pagka nagbiti ka ng mga ganyan kababang Akala mo naman mataas yung mga nalita. Ano sabihin mo ba sa akin, ako'y ipinanganak sa Imburnal at lumaki sa Imburnal? Yung ba mataas na uri ng pananalita? Yung kasamahan nyo si Sineta, ang naituro nyo ba'y magtaas ng uri ng pananalita?
Tinawon, di ba nakita, nagwala yung sisineta mo. Bumalik pa ba sa DCMM yon? How I wish na meron din po nga kay U3 po tayo na makapag-send din po if meron po kayo na itago po ng mga recordings po sa isang show ng Iglesia ni Cristo. Actually mga kay U3, hindi ko rin nga po pala alam kung ano po yung titulo ng show ni na Mr. Bularan. Kasi ito nga po kay Brother Eli, as far as I know, ang tawag daw po is Ang Dating Daan, di ba po? Pero etong kina Mr. Bularan, kung saan nakuha po yung source video na binibigyan nga po ng reaction ni Brother Eli is hindi ko po alam yung name ng program. Kasi of course, what we see here is sa perspective ni Brother Eli, and syempre nakakat na rin po kasi so hindi na ganun kakompleto. Para at least medyo fair din po yung ating pag-weigh, no? And of course, dahil ito nga ay programa ni Brother Eli, ang atin pong binibigyan po ng reaction is yung ito lang nga pong show niya nga. And these kinds of shows are of course very engaging, very attractive po ito sa mga listeners kasi syempre pag merong kontrobersiya, merong minsan konting intriga, ayan po ang nangyayari. Although I'm not a big fan of it, kung napansin niyo po, medyo personal na rin po kasing atake na pinanganak daw po sa Emburnal, and then there goes Brother Eli also asking na bakit ganun din kayo, ibig sabihin ba parang half and half din kayo. You know po. But imagining mga kayo 3 sa lipunan po noong 1980s, no, na wala pang mga TV, this is part of entertainment din po kasi, so religious discussion siya, religious po na topic, pero may mga nangyayaring pasaring at saka attacking pamimersonal. So ang tawag po natin yan sa argumentation is ad hominem. Ayan po. But anyway, let's continue. Kasi napinta kayo ron na talagang ang kalidad ninyo sa pagsasalita. Wala kayong modo. Tuloy natin. Ibig nga sabihin ay tinatawaran mo ang iyong mga tagapakinig. Dahil sa bakit mo kinakailangan ba't kinakailangan makarinig sila ng ganong mga hindi kinakailangan. Kaya napakababang uri. Di ba? Napakababang uri. Oo, napakataas nyo nga. Oo. Ang kapwa nyo, napakababang uri. Sa tinaas-taas ninyo, pag nahulog kayo, kuwi daw kayo, matutulis yung kapilya nyo. Pagka hindi ka maingat sa pagpaparachute, pag doon ka nahulog, ito, tuloy natin. Oo, ang totoo nga sa Iglesia ni Cristo, ini-encourage natin ang mga mag-asawa na magkaroon ng wastong pagpaplano ng pamilya. Hindi tayo kagaya ng Iglesia Katolika na talagang tinututulan po nila yan. Tinututulan nila yan. Kaya nga po, nagkahati-hati rin po Iglesia Katolika dahil sa pagtutol nila dyan sa family planning dahil sa napakaraming Katoliko gustong sumunod dyan. Kaya nga tayo dito, nagbibigay pa tayo ng libre. Libreng ano? Hindi mo tinuloy. Libre pinamimigay niya. Tinan mo yung family planning nyo. Ginagawa nyo yung paraan ng sanlibutan ng pagpa-family planning. May family planning sa Biblia. Pero hindi sa pamamagitan ng ipinamimigay mo libre. Tuloy po natin. Diba, kinakampanya pa natin yan na libre yung mga hindi lamang dito sa atin. Ba't di mo tinuloy? Kinakampanya natin yan, libre ang mga at dito. Hindi mo tinuloy. Tuloy mo para mabulgar sa madla yung inyong family planning. Tuloy natin. Hindi ka kundi yung ating mga manggagamot at mga doktora, nakarating sila kung saan at ini-encourage nga ang hindi lamang mga taga-sanlibutan, lalo na ang mga kapatid. Para nga isaayos, maging sa pagsamba, sa panapanahon, ang pumahali, nagpapalabas ng mga leksyon para nga ang ating mga kapatid ay maturuan kung paano ang wastong pagdadala ng pamilya at kung paano ang wastong pagpapamilya. Kaya yan nga kung tumutulig sa atin na yan. Hindi ko kayo tinutuligsa. Sinasagot ko lang lagi ang inyong tuligsa. Ayan, ang tandaan niyo. Huwag kayo masyado malilimutin. Nag-umpisa itong lahat ng ito sa inyo Ito'y nag-umpisa noong Pebrero 1989. Nang ako'y bigyan ng kaibigan ko na isang taga sa Bulacan ng mga tape na ipinagdadaldal nyo at andun ang pangalan ko. Mula noon, sumagot na ako. Kaya sasabihin nyo, tinutuligsa ako. Kaya sumasagot lang ko sa tuligsa ninyo sa amin. Tuloy po tayo. Masyado namang mababa ang uri ng kanyang paraan ng pagtuligsa. Kumbaga sa boksingero, iisa alam na suntok. Below the belt. Below the belt. Kaya dyan ay... Kayo nga itong kung bumanat below the belt O diba? Yung ba matataas na uri ng pagsasalita sinasabi nyo? Meron pa kayo sinasabi na, tawag ba? Nang puputok ang butsi. Meron pa kayo sinasabi na
na laki sa Imbornal, si Soriano. At si Soriano pinanganak sa Imbornal. O hindi ba yan ng mga below the belt? Hirap sa inyo eh. Nakakalimutan nyo na yung mga pinagsasabi ninyo eh. Nagbabakong puri kayo ngayon eh. Kaya, alam nyo mga kababayan, pasensya na kayo kung sinasagot natin itong mga taong ito. Kasi, paborito nila akong paksain sa kanilang himpilan eh. Mabuti na lang, meron naman tayong mga kaibigan na nagbibigay sa atin ng tape. Kagaya nito, ito yung bigay naman ni kapatid na Jerry. Itong tape na ito, hindi ko naman alam ito dahil hindi naman ako pwede makinig sa kanila. Araw-araw may programa ako. Kagaya ngayon, sila'y sumasayang papawidin siguro. May programa ako, makakapakinig ba ako dyan sa mga yan? Kaya lang ako nagkakaroon ng pagkakataon makinig pagka ganitong ipine-play natin ito para ating masagot. Ito yung mga tuligsa nila sa atin. At totoo, pinapangalanan nila tayong dati. Ngayon hindi na nila pinapangalanan. Pero halatang-halatan tayo yung kanilang tinutukoy sapagkat nakinig sila sa atin nung Biyernes. Sinagot nila ng Sabado. Ito naman ngayon linggo ako naman ang sumasagot. Biyernes ba yan o Huwebes? Noon bang tayo magkakasama? Huwebes, Biyernes siguro. Talagang sila ay avid listener eh. Talagang hindi pinalalagpas ni Kabulara programa ko. Kinig siya ng kinig eh. Malapit ng manginig yan. Oo, tuloy natin. At ang ating itutuloy ay ito. WAD, your radio and your music. At yan ay lagi na rin kasama doon sa kanyang menu. Kapatid na Leo, kapatid na Levi. Yung abuloy, dinaanan na naman yung abuloy. Ilang taon nang inaatake yan. Oo. Alam mo, diyan mahahalata mo pagka ang tao ay money conscious eh. Hindi ba? Siya ang money conscious nun eh. Sapagkat, kaya niya sinasabi yun eh. Yun ang laman lagi ng kanyang puso eh. Yun ang laman. Tinan mo, nagdadaldal ka na naman ang mabalik sa'yo. Mali! Homo ba yan? Sinasabi ni Pablo lagi. Si Pablo ba'y money conscious? Nang atakihin ba ni Propeta Isaias yung mga pastor na matatakaw ng salapi? Money conscious ba si Propeta Isaias? Nang yan ba ay turo kay Propeta Mikas at kay Propeta Ezekiel, yung mga mangangwartang mga mangaral? Money conscious ba yan? Pabasahin ko sa iyo. Kung sino-sinong mga alagad ng Diyos ang tumututol dyan sa pananalapi na wala sa Biblia. Yung mga mangangaral na kung mangaral ay puro kwarta ay pinangangaral. Pakinggan nyo kung sino-sino may sabi niyan. Ang isang may sabi niyan ay si Apostol Pablo. Ikalawang Korinto Kapitulo 2, versikulo 17, ganito ang ating mababasa mga kababayan. Sapagkat kami ay hindi gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi ka kami gaya ng karamihan. Kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Sige nga, money conscious ba si Pablo niyan? Ito pa isa. Ito na may pangungusap ng propeta ng Diyos na si Mikas, isinulat niya ito. Ano ang sabi rito kay Mikas 3:11? Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol ng dahil sa suhol. Ang mga saserdote niya ay nagtuturo ng dahil sa upa. Ang mga propeta niya ay nanguhula ng dahil sa salapi. Money conscious ba ngayon si Mikas? O mo ba sinabi halimbawa ito ng Diyos? Money conscious ang Diyos. Tingnan ninyo kayo. Pagka naaatake yung inyong mali, ayaw ninyo. Dapat nga sana magsisi kayo Total mayayaman na rin lang kayo. Alisin nyo na yung abuloy nyo ng Huwebes. Wag na kayong manghingi ng abuloy sa Santa Cena dahil mayayaman na rin lang kayo kahit man lang kapirasong kabutihay makagawa kayo sa inyong kapwa. Kaya yaman na ninyo, yung mga miyembro nyong squatter, pinag-aabuloy pa nyo. Hindi ba? Mali yan. Dapat yung mga walang magawa, lingapin na lang ninyo, huwag nyo nang pag-abuluyin. Ang inaabuluyan yung wala, ikaw meron na kayo. Pagkatapos yung wala pa pag-aabuluyin nyo, di ba balintunan sa katwiran niya? Tapos sasabihin nyo, lagi na lang kasama sa mundo ko yun. Hindi totoo yan, sinasabi nyo na yan. At sasabihin nyo, money conscious sa kami. Palagay mo na, money conscious kami. Palagay na lang natin sandali, granting without conceding. Bakit? Yung bang money conscious, pagiging money conscious namin para sa pabor sa aming sarili, nagmamalasakit lang kami sa mga Pilipino na hinuhutot at kinukwartahan ng iba't ibang iglesyang mga manluluko. Ayun. Lalo na yung mga nanghihingi sa daan na yan. Pati sa bus.
Pati sa daan, sinasalubong tao, love offering daw, alay sa Panginoon. Di ba yan ikaw walang iyaan? Tuloy po natin. Ano kanyang isip tinututunan niya yung abuloy na. Tinutulot-tutut. Oo. Sige, tuloy natin. Pagkat ang abuloy daw, kung ano lang, kung linggo. Pero, pero tayo, ano man ang sabihin ng taong ito, hindi natin kailanman iiwan yung aral na yan na atin pong sinusunod Sapagkat, kaya hindi nyo iiwan kailan pa man yan dahil, biro mo, kailan pa man daw, hindi nila iiwan yun. Di hanggang sa bayang banal ba kung kayo maliligtas? O kaya hanggang sa impyerno, kukolekta pa rin kayo ng abuloy? Ganun ba ibig nyo sabihin? Na hindi nyo iiwan niya kailan pa man? Talagang masidhi kayo sa abuloy, ha? Tuloy natin. Nang nakasulat dito sa Ebreo 13, 15 hanggang 17 o 16. Sa pamamagitan nga niya ay magandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatitbaga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag niyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugo. Aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia na huwag kalimutan ang gawang pag-aabuloy dahil sa ito po ay nakalulugod sa Diyos. At hindi lang yun, sabi niya sa binasa mo, kapatid na Leo, maghandog tayong palagi. Yung bang maghandog palagi ron, abuloy ba yun? As to the idea of giving, no? So my understanding is, it doesn't matter mga kayuthi kung ano po yung, kumbaga, economic na situation mo. Siguro the perspective here coming from INC is that fair lahat, no? Kung maliit man o malaki yung kinikita mo, it's your happiness na lang din siguro, no? To give a contribution to your church. And my understanding is, of course, hindi naman po siguro sa pilitan yan, ano? Dahil syempre kung wala ka na talaga maibigay for food na yan, no? Wala ka namang last na makain, tapos ibibigay mo pa simbahan, so that would not make sense. Ikaw din po yung syempre magkaka-ulcer ka pa o ikaw po yung mapapahama kung syempre ganun po yung gagawin mo. Nauunahin mo yung tithes, no? Uunahin mo yung contribution mo o financial mo na offering mga ka-U3. But going back, so gusto ko lang pong i-mention, no, yung narinig natin kanina sa background ng parang station ID. So ano WAD, ano? So I've never heard of this radio station mga ka-U3. But going back, so na-mention din ni Brother Eli na itong ginagawa niya, actually ano to, parang old school, parang old version ng reaction channel. Parang he's giving a reaction and I'm giving a reaction to that. Nag-start daw po yun noong 1989. Ano po? So, sinasabi nga po ni Brother Eli na may nag-inform daw po sa kanya at na may mga kopya nga po ng mga recording ano po nung show na kung saan binabanggit daw siya. So, Brother Eli is saying na parang kumbaga, hindi ako ang nanguna dito. Parang I'm just reacting to what you did. So, matagal na rin po talaga. Ano, kumbaga, I don't want to use the word rivalry, pero yun nga po yung mga sagutan at saka mga siguro pasaring, no, between the two camps of Brother Eli and at least for this one kay Mr. Max Bularan. So let's continue. Kita nyo? Pati ba naman yung maghandog palagi, kinorban nyo na sa abuloy, babasahin ko, ha? Para lang makita ng mga kababayan kung paano kayo nang babaluktot ng talata ng Biblia. Ebreo Kapitulo 13, versikulo 15, ganito nakasulat. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ano yun, abuloy? Tuloy. Sa makatwid bagay, ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kita mo na, ito pala yung bunga ng labi, di pala abuloy. Yung maghandog palagi. Oo, yan. Ano ngayon ang pakahulugan niyo dyan sa maghandog palagi? Tuloy natin. Hindi sinabing tingling lang, palagi. O, kita nyo na. Di ginamit nyo sa abulo yung palagi. Ha? Miro mo, bunga ng labi yung pinag-uusapan doon. Pinatunog yung abuloy, pipiyal palagi. At hindi ka sinabing tuwing linggo lang yung abuloy, kundi palagi. Hindi ba sinasabi rito na yung abuloy talagang paglinggo? Pakinggan nyo sa unang Korinto 16:1 hanggang 3. Ganito ating mabasa. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Ito ang sabi ni San Pablo. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ito kay Pablo, ang kay Bularan. Palagi? Kaya hindi sinabing linggo lang, palagi. Halata kayong manluloko. Tuloy natin. So Sunday ang pagbibigay. Tayo ay sumasamba
ng kahit na araw ng Huwebes. Ang totoo, kahit po araw ng Miyerkules may pagsamba sa ibang lokal Ang totoo, kahit araw ng Sabado, may pagsamba sa ibang lokal na Iglesia ni Cristo. Tinutupad po naming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo yang paghahandog ng palagi sa... Tinan mo. Kaya pagkaraw may pagsamba sila ng Huwebes, kahit pa Sabado, kahit pa raw Miyerkules, may pagsamba ang Iglesia ni Cristo. Ayan, hindi nyo na kayang bawiin yan ngayon. Inaamin nyo na sumasamba rin kayo ng Sabado. Meron pang Miyerkules na pagsamba kayo. Pagkatapos, tinutupad daw nila yung pag-aabuloy. Dahil daw ang sabi, palagi, kita nyo na, yung bang sinabi rito, palagi, abuloy ba tinutukoy doon? Hindi po. Basahin nyo sa Biblia nyo, mga kababayan, 13:15, huwag kayong padadaya sa mga pastor na ganito. Na ang sabi, sa pamamagitan nga niya, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatidbaga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Bunga ng mga labi ito, hindi bunga ng mga bulsa. Kabularan, magsisikay niyan. Talagang masidhi kayo, ha? Tuloy natin. Baka nga naman mawalan sila ng pagsusweldo sa kanila. Kaya talaga sila ay masidhi dyan. Tuloy ang ating pagkikinig. sapagkat utos ng ating Panginoong Diyos. At saka yung sa bagay yan paulit-ulit na yun do ating mga kapilya ay hulugan. Kaya doon nagpapatayo o pamahala ng mga bahay-sambahan para bayaran nyo noong mga lokal na ipinagtayo ng mga bahay-sambahan. Kung yun po ay totoo, dapat sana hindi tayo nagpatayo ng malalaking kapilya dyan sa dako ng mga kapatid nating mahihirap. Dahil saan kukuha ng ibabayad yung mga kapatid na yun. Pero tingnan po natin Saan daw kukuha ng ibabayad? Hindi ba kami nakukuha? Napipilitang magbayad napipilitang i-remit di ba? Kasi ito yung linggo na lang may nakaabang na kahon dyan na, di ba kapatid na ilinaw na mayroong kahon dun na para sa kwentuhan nyo mga kapatid na ilinaw yung inakikita nyo nung kayo isa pang Iglesia ni Cristo. Hindi ba dati talaga nandun kayo na ano ba nakikita talaga bang mayroong abuloy sa kapilya na linggo-linggo yung nakaabang doon? Opo. Sige po, ikwento nyo nga sa amin. Talagang yun linggo-linggo po yan. Talagang meron yan para sa kapilya, para sa tinatawag nating division. Pagkatapos may abuloy. Okay. Okay, mga ka-U3. Ayan, dyan na naman po nagtatapos ang ating special episode. Isa po to sa mga rare po natin na video reaction na kung saan we're giving our reaction sa isang audio file. Malala ko po, ang pinakauna po natin na ginawa na ganito is naggaling po yun kay Brother Clark dati, yung This is Manolo Favis and the Genius Family. Ayan, yun po yung maalala ko. And ito naman po is an audio file from a radio show na recorded. Ito po ay naipost sa Philip Moore TV. Di po ako nagkakamali. So, we will be putting more information mga ka-U3 about this particular na recording sa atin pong comment section below kung anong year daw po ito. So, I'll be asking my staff to research more about this. But going back, so ito po ay reaction show ni Brother Eli sa isa ding show, radio show ni na Mr. Bularan. So, sina Mr. Bularan nga po ay actually quite known, no? Kung di po ako nagkakamali na preacher din po yata or parang INC defender dahil may mga debate videos din po siya na naisuggest po ng ating U3 community. Si Mr. Max Bularan nga po ng Iglesia ni Cristo. And here, however, mga snippets na lang, no, mga parang na tagpi-tagpi na po ng mga audio file. Kasi nga, reaction channel ni Brother Eli. And I'm guessing because it was broadcasted, so kinakailangan ding limitahan yung oras highlights na gusto ngang talakayin ni Brother Eli. I also find it interesting yung sinabi daw po na 1989 pa, na nag-start yata siguro yung panunulig siguro yung pagpapasa rin sa show or kay Brother Eli nga. So, sabi ni Brother Eli parang kumbaga, hindi naman ako nag-start noon. So, noong 1989 ito yung ginawa ninyo. So, I'm just reacting to this. Na-mention po kanina, so meron pong programa dati, ang Department of Health. Ang maalala ko pa yung sa family planning na logo, is may mga batang parang nakapatong na nagbabalanse ng gano'n. Ang nakasulat doon sa programa ng family planning nga ng gobyerno dati, this is 90s, dahil nga po batang 90s po ako, kung sila ay mahal mo, magplano. So, sabi po ni Brother Eli, makamundo daw po yun, no? So what? Contraceptives, condoms
siguro pills, ano po. So, bawal. So, members po ng MCGI, sana po ay makakomment po kayo. If this is still being practiced in your church, na talagang yung uri lang po ng family planning ay, I'm guessing, natural method mga ka-U3, no? Na hindi magte-take ng anumang gamot or walang susuotin, no? Katulad ng sa condom or sa, ang bawal din siguro, most likely, vasectomy, IUD. Please comment some more about that mga ka-U3 dahil for other religions naman po sa America, for example, they're a bit open to that. But of course, that issue mga ka-U3 on contraception and then eventually abortion, nako, napakasensitibo po yun na topic mga ka-U3 dahil kahit sa amin po, hindi man religious yung aking training sa debate dati, ay isa yun sa mga pinaka-common po na debate topics kasi ang issue po dyan is, kailan ba talaga makakonsider yung ideya ng pag-start ng life? Will it be on the conception? Would it be considered na yung first trimester is not considered life medically? Yan, yung first trimester, yung first 3 months po ng pagbubuntis, komplikado po yan. So if we have these kinds of videos po na nakita po ninyo o napanood po ninyo religious discussion for abortion or contraception mga ka-U3, please send it sa atin pong comment section below or pwede nyo rin po isend sa atin pong Facebook page para po ma-assess po, ma-evaluate ng ating staff and then maybe we could also do that. And if you like these kinds of contents, you already know what to do. You can click subscribe here, you can watch this video here mga ka-U3, you can also watch this playlist over here and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!